Nag-grocery ulit kami dito sa Home Plus mga madam. Si Seo na lang yung kasama namin, di na sumama si Opa niya. And itong batang to, ito naman tayo sa toy section. Na-attract naman siya sa mga laruan at inuuto-uto na niya naman kami. Pero di talaga kami nagpauto kasi kakabili niya lang last December tas bibili ulit. Tas hindi naman mumurahin yan. Sobrang mahal mga madam. Yung pinakamura lang dyan is yung sticker na tag 500. Yun lang talaga yung pinakamura. And ayan, pina-eye shopping ko talaga siya ng todong-todo. Sabi ko mag-eye shopping ka dyan. Tapos marami siyang sinasabi dyan. Inuuto talaga ako ng batang niya na bilhan ko siya. Pero sabi ko hindi talaga pwede dahil kakabili lang natin noong December. Kaya sabi ko maghintay ka sa Children's Day sa kapakita bilhan. Ang gaganda din kasi ng mga toys mga madam. Kaya sino bang hindi maaakit niyan. Habang nandun si Apa sa counter and then nililibot-libot ko muna ang bata dito para malibang-libang siya. At meron naman talaga siyang nagustuhan na naman dito. Sabi niya, mama, sa Children's Day, bilhan mo ko nito. So sabi ko, okay, kaya lang maghintay ka kung magsisale yan. Tinawag na kami ni Duyon Apa dahil patapos na siya sa counter. At dito naman pagbaba namin, may nakita naman siyang olive yang mga madam. Gusto niya naman mag-olive yang. Pero this time talaga madam na budol na talaga kami dahil meron talaga siyang nagustuhan dito na sobrang tagal na daw niyang gustong bilhin. Later. Minsan lang magkasundo yung mga yan. Go mga anak. 그럼 나도. Tomorrow. And hi everyone, good morning and welcome sa ating YouTube channel. So for today's video, gagala pala tayo. Ang hirap pag winter, sobrang kakapal ng isusuot and kailangan doble-doble. Andito ako sa sasakyan dahil yung mag-ama ko andon sa 7-Eleven. Bumibili ng kanilang makakain. So babiyahe pala tayo ng 1 oras mahigit or baka magdadalawang oras kung traffic. Pupunta tayo sa Muju. So dito sa Daegu, wala pala ditong snow. So nagsusnowman dito, mabilis lang siyang matunaw. Unlike sa ibang lugar na sobrang heavy yung snow. So dahil walang snow dito sa Daegu, tayo na yung magmi-meet up sa snow. So gagala kami para makakita ng snow. And kasama lang namin si Seon. Si Duyon kasi ayaw na niyang magsasama sa amin kasi may motion sickness siya, diba? Or nagbabiyahilo siya. Kaya ayaw na niya kahit meron kaming gamot para sa kanyang biyahilo, ayaw niya pa din. Sabi niya, okay na daw siya na andun sa bahay. So andito na sila. Say hi, Seon, to Mama's Vlog. Ayan. Hindi na sila. This one. Swedish. 내가 정말 여성들 싶었어. So, Jelly ang kanyang kinuha at si Apa ay coffee. Hot coffee. So, kailangan natin ng hot coffee lalo sa ganitong panahon. And ayan, paalis na kami. Anong oras na dito? 12 na pala dito. Excited na si Seon kasi maggagawa siya ng snowman. Kasi nga dito sa Daegu, hindi siya makakagawa ng snowman. But ngayon, maganda ang panahon, mainit, pero malamig. Finally mga madam, after 1.5 hour, andito na tayo sa Muju. And pagkarating talaga namin, sinalubong kami ng pag-uulan ng snow. Kaya hindi talaga matutunaw ang snow dito kasi parang everyday ata dito nagsusnow. And sabi pa ng asawa ko, parang nasa ibang mundo daw kami kasi napakaputi ng paligid, nakaka-amaze. Sa totoo lang mga madam, sobrang nakaka-amaze siya. Napakagandang tanawin pero wag nyo talagang subukang lumabas dyan sa sasakyan kasi sobra talagang lamig. Kung may sipon kayo dito mga madam, talagang maninigas talaga sa sobrang lamig kasi parang -11 siya. Nasa bundok kasi ito. Maganda lang tignan ang snow sa una pero sa katagalan mga madam parang ayaw mo na.
parang gusto mo na lang magstay sa sasakyan at magpa-heater. Ang balak talaga namin dito mga madam, sasakay kami ng cable car papunta doon sa pinakatuktok. Andito na pala tayo sa Tungyusan Resort. So ito yung pinakasikat dito sa Mujo every winter. Tourist destination talaga dito. Ang dadaming nagsiski. Sad to say mga madam, hindi tayo makakapunta doon sa pinakatuktok which is yung pinakamaganda talagang tanawin doon. Kailangan pala ng reservation ng ticket sa cable car bago ka makasakay. And hindi namin yun alam kasi first time din namin dito. Sobrang tuwa talaga namin dito mga madam dahil biglang lumakas yung snow. Parang yung panahon is umayon sa pagkagala namin today. Boya, ikaw. Shower na sa shower? Non-shower na sa? Doon yun eh. The next day. So ayan, good afternoon everyone. Paalis na naman tayo ng bahay. So napakadilim. Ito na yung aking jacket. Punta pala tayo ngayon kila mother-in-law. Ayan. Wala na kaming bigas. Kukuha kami ng supply ng bigas. Baka naman ako'y balian, mahulog dito sa hagdanan na to. So, kanina pa naghintay si Apa. And late na kaming pupunta doon kasi late nagsigising. So, pag weekend talaga late magsigising. Pupunta din kami ng tindahan. Bibili ng supply ni mother na ulam this week. Gamit ko pala ang binigay ni Inday Jane sa akin. Ayan, si Hayo. Itong bag na gawa nila sa school. Ayan. Tapos, ang laman lang dyan is tubig. Many months later. Nandito na tayo. Dumating na tayo sa bahay ni Mara-in-law. Ayan. Kago siya po? 그냥 물어봤다고. 혜연이와. Kago siya po? 혜연이. 할머니 보러. 할머니. 할머니 해야지. 할머니. 할머니. 야, 안 들어. 안녕하세요. 아빠 들리잖아. 먹어? 아, 나도요. So, ayan. Tapos na kami kumain ng tanghalian. Magsasnack na naman ang mga bata. Andun na sila sa loob ng kwarto. So, ganito lang yung simpleng buhay ni mother-in-law dito sa bahay niya. Sa probinsya. Sobrang lamig. Lamig dito mga madam, grabe. 7 degrees sa loob ng bahay. Doon lang sa kwarto niya. Dito, parang negative. Pinapa-boiler ni Apa kanina. Si mother-in-law kasi hindi siya nag-boiler. Kaya yun nasira. Ngayon, trinay namin. Okay naman siya. Pagkatapos kong mahiwa yung strawberry, naisipan kong maglinis or maglimpyo diri sa sulod sa balay ni mother. So, every moari ko diri sa balay ni mother, manglimpyo gyud ko kay maluoy ko usahay or usahay pod hugawan ko kay lagi tiguwang naman si mother-in-law, maglisod na siya panglimpyo sa kita uyang hawak or samot na og naa siya sakit. So, this time, naisipan ko na talagang linisan to dahil parang nadumihan ako at naawa na din ako kay mother-in-law. So, i-mix ko na talaga tong voice over ko, Tagalog at saka Bisaya mga madam. So, nilinisan ko lang itong sala at ang kanyang kusina.
Dahil yun talaga yung nakikita kong madumi. Sa kwarto niya naman, nililisan niya yan everyday kasi maalikabok. Kahit sa ganitong way mga madam, na ipapakita ko kay mother-in-law ang aking pagpapasalamat sa kanya. Marami na talagang naitulong to si mother-in-law sa amin. Wawalisan naman ako dito. And talagang napakabait at wala akong masabi sa mother-in-law kong kasi ito. mahangin. Apa. Si Duyo ni Apa. Kuha siya ng extension kasi magigiling siya ng palay. Yan, extension ang haba na extension. Mula dito hanggang doon sa kanilang bahay. Ang tawag siya? Storage. May storage. Pangalawang storage. Yan, dinala ni Apa. Wala kasing kuryente doon. Yan, dinala na niya. So, ako naman, yan, magwawalis tayo dito kasi kawawa naman si mother. Kahit na ang kanyang mga balakang. So, kailangan tayong mag-substitute. Nilinis muna ako. So, sipagan muna natin. May sariling kiskisan pala sila mother dito. Unang dating ko dito sa South Korea, namangha talaga ako dahil may sarili silang kiskisan. Unlike sa Pilipinas na kailangan mo pang pumila at magbayad para magpakiskis ng palay.